What's up guys? So IETB, iOS News, and update muna tayo ngayon. So hindi ko na patatagalin pa. Let's go! What's up guys? Welcome to IETB iOS News and Update. So ito guys, nirelease na ni Apple yung iOS 17.2 RC or Release Candidate. So guys, ito yung possible na i-release nila for next week. So guys, ang ibig sabihin ng RC guys or Release Candidate ay ito na yung iOS version or build na i-release nila para sa public for next week. So kasi guys, kaya ako advanced na nakakakuha ng iOS update ay dahil naka-beta ako. So ito guys, yung iOS 17.2. Ayan. So this update introduces Journal, an all-new way to reflect on life's moment. So ayan, so dito guys, diniscuss din nila yung about sa action button and camera enhancement, bug fix, and security updates for your iPhone. Ayan. So dito guys, wala masyadong changes. Ang meron talaga dito guys is yung sa journal. Ayan guys, so pag-usapan natin yung build number ngayon ng iOS 17.2 RC. So ayan guys, so kung makikita nyo, ang build number is 21C62. So guys, asahan natin na kapag ka nirelease na sa public yung iOS 17.2 is magiging kapareho rin siya ng build number na ito. Or minsan, nangyayari din naman na nag-iiba yung build number dahil meron silang binago. So guys, kung pag-uusapan natin yung battery life nitong iOS 17.2 RC, hindi ko pa siya masasabi kung bumilis ba siya malobat compared sa iOS 17.2 Beta 4 or mas better dito sa RC version. So hindi ko pa siya masasabi ngayon kasi guys, kaka-release lang nitong RC version. So ito guys, mag-run tayo ng Geekbench 6. Ayan, i-compare natin siya sa iOS 17.2 Beta 4. So ito yung sa CPU history natin. Itong November 30, ayan yung sa Beta 4 natin na 17.2. So ngayon magra-run na tayo ng CPU benchmark. So ito guys, so kakatapos lang natin sa CPU benchmark dito sa iOS 17.2. So i-compare natin siya ngayon sa history sa 17.2 Beta 4. Ayan guys, so dito sa 12 Pro Max, makikita natin na mas mataas ngayon ng kaunti itong 17.2 RC compared sa 17.2 Beta 4. So yan guys, no? So dito sa 12 Pro Max, mas tumaas siya. So next natin guys is itong GPU benchmark. Iko-compare din natin siya sa iOS 17.2 Beta 4. So ito guys, so tapos na tayo sa GPU benchmark dito sa 17.2. So iko-compare na natin siya ngayon sa Beta 4. So ito guys, so makikita natin na mas mataas din siya ng konti sa Beta 4. So yun guys, so tapos na tayo sa benchmark. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bug fix na inayos dito ni Apple. Anyway guys, wala silang minention about sa Wi-Fi issue, keyboard issue, and sa notification issue. So guys, yung pagdating sa notification issue, madalas talaga guys na hindi ako nakaka-receive agad-agad ng notification, especially sa Messenger. And then guys, sa control center naman, meron ding issue na minsan hindi nag-show up yung control center. Ayan. So minsan talaga guys, hindi siya nag-show up. So dito guys sa RC, okay naman siya, pero i-observe pa rin natin yan after ng ilang araw. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, sa battery life guys, hindi pa natin yan agad masasabi. Sa Beta 4 guys, meron akong na-experience na medyo mabagal yung Wi-Fi niya. And minsan nagdi-disconnect. So dito guys, sa tingin ko hindi pa rin nila inayos yan dahil wala silang minention na ganyang issue. So yun guys, no? So ngayon, Thursday, December 7. So expect natin na i-release ni Apple yung public release nitong iOS 17.2 sa Monday or Tuesday ng madaling araw sa atin. Ayan, or kung hindi man Monday or Tuesday, pwedeng Wednesday, basta't next week, siguradong i-release nila yung public version na ng 17.2. So abangan nyo guys yung susunod na video ko about dito sa 17.2. I hope na ma-follow up ko pa bago lumabas yung mismong public version para makapag-decide kayo kung mag-update ba kayo ng 17.2 or
hindi. So guys, dito sa 17.2, meron din silang binago or dinagdag na feature kay Siri. So ito yung pwede na tayong mag-log ng kahit na ano, basta regarding siya sa health. So ito guys, uutusan natin si Siri. Hey Siri, log my weight. Okay, what's your weight? 195 pounds. Done. So ayan guys, no? So nakita nyo na nilag na ni Siri yung weight ko. So ito guys, so itatry naman natin about sa blood pressure. Hey Siri, log my blood pressure. Okay, what's your blood pressure? 120/80. Done. So ayan guys, no? So makikita nyo na, ayan, meron siyang ganyang picture ngayon kay Siri. So kung kayo guys, so tinatamad kayo halimbawa na magta-type-type pa kayo about sa blood pressure nyo, ayan, lalo na kung wala kayong Apple Watch, for example, ayan, pwede nyong i-save ngayon, uutusan nyo lang si Siri para meron kayong track ng data nyo, especially sa health. So titingnan natin siya ngayon guys sa health app. So search lang natin dito yung health. Ayan. So ito guys, no? So ito yung binigay natin na data kay Siri kanina. So makikita natin dyan, ayan, 4:42 AM, 120/80. Ayan guys, makikita natin yung date dyan. 'Di ba? So ayan guys, very useful ito. Lalong-lalo na kapag ka tinatamad ka mag-type. Ayan. Isa to guys sa magandang update na ginawa ni Apple para sa akin. So guys, about sa battery life, doon sa 17.2 beta 4, so ipapakita ko lang din sa inyo guys. Dahil guys, doon sa 17.2 beta 4, napakaganda ng battery health experience ko doon. So ito nga guys, so makikita nyo to, na yung screen on ko dito, noong Friday, ay 15 hours. Actually guys, nakadalawang charge yata ako nito. Ayan. Then ito naman, 11 hours. Ayan. So makikita talaga natin dito guys, na talagang nag-improve yung battery life dito sa 17.2. Pero ito guys, itong pinapakita ko sa inyo ay sa beta 4. So guys, yung RC, nag-umpisa siya guys kahapon, Tuesday. Ayan, so itong Tuesday guys, ayan, 4 hours and 29 minutes lang yung aking screen on time. Kasi guys, hindi ko rin siya masyadong ginamit. So ngayon guys, mga ilang araw pa, bali gagawa ako ng follow-up review para masabi ko sa inyo kung mas nag-improve ba yung battery life dito or mas maganda pa rin yung sa beta 4. So guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next video.